Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral na ating pong sinimulan kahapon na may kinalaman po sa subject ng Ministry of Correction, ipagpapatuloy po natin ito at babasahin natin ang talatang ating pinagbubulayan. Ito po'y nanggagaling sa unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 5 verses 1 hanggang 2. Ganito po ang sinasabi. Do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters, with absolute purity. Mga minamahal na mga kapatid, dito po, pinaalalahanan ni Apostol Pablo si Timoteo na ituring ang mga taong kabilang sa loob ng simbahan, mga miyembro ng kanyang simbahang pinaglilingkuran, bilang mga malalapit na kamag-anak. Nakita niyo po ba yung talata? Ang sabi po dyan, kapag meron kang itutuwid na older man, meaning hindi naman po ito talaga kamag-anak niya, no po, mga older men. Ang sabi niya rito, treat them, do not rebuke them harshly. Kumbaga, approach them with subtleness. Wag naman yung masyadong mabigat. Mas matanda sa iyo yung itatama mo na yan. Yung i-correct mo ay mas matanda sa iyo. Do not rebuke them harshly. In fact, ang sabi niya, exhort him o treat him as your father. So, hindi po ba kung ikay anak at nakita mong mali yung tatay mo patungo sa pagkapahamak, hindi mo naman siya sasawayin para awayin, hindi po ba?
kundi itutuwid mo siya at itatama mo siya. Alam niyo po mga kapatid, ang ating mga magulang, ako po yung tatay ko, marami pong pagkakataon yon na nung ako po'y nagkakamalay na, nagkakaroon na po ng isipan, may mga bagay po akong naipayo sa kanya at tinanggap naman po niya kasi ginawa ko po ito sa espiritu ng kahinahunan at sa espiritu ng pagiging anak sa aking ama. Kapag ganun daw po natin tinitreat ang mga taong i-correct natin, natatanggap nila ito. Pero kung ititreat daw natin ng tao bilang, tawag doon? Ititreat natin sila harshly, kahit na anong ganda ng ating pagtatama at pagtutuwid, hindi po nila natatanggap eh. Naranasan yun po bang i-correct kayo? Yung itama kayo. Lalo na kung itatama kayo ng mas nakababata sa inyo. Ngayon po ganun na yung senaryo. Ang aking pong mga anak, marami na pong mga bagay na alam kaysa sa akin when it comes to computer. Recently, ang sabi po nung aking pangalawang anak, ang sabi niya, Tay, kailan nyo ba bubuuin yung inyong computer? Kasi po, I am planning to build up a new computer that will enable me to enhance yung tinig ng pag-asa at yung pangangaral ng salita ng Diyos online na mas maayos. Hindi po yung laging namamatay, hindi po yung laging biglang nawawala. At intention ko po na mag-build ng bagong computer. In fact, may sorpresa po yung aking mag-iina na nagbili po sila ng mga lamesa, plano nilang i-renovate iayos yung basement para doon na po ako mag-opisina. Pero wala pa akong computer yon. Ano pa lang yun eh, kumbaga drawing pa lang yun o plano pa lang yun. Ipinakita ng misis ko ay puro plano yun. Wala pa ho yung katuparan kasi we are not yet in a process of building the PC yet. Kaya sabi nila, Tay, kaya mo naman yan eh. Kasi by January hindi na namin magagawa yan kasi busy na kami sa school, ganito, ganyan. So tuturuan ka na lang namin paano gawin. So andun po yung punto na may mga pagkakataon na sila na po yung nagtuturo sa akin on how to build a new PC, on how to install mga latest applications na dati ako lang naman na nagturo sa kanila lahat nun. Before, lahat ng mga bagay when it comes to computer, sa akin po nila nalaman. Pero ngayon, ako na po ang itinatama nila, ako na po yung pinapaalalahanan nila, at naiintindihan ko na po iyon. At hindi naman po nila ginagawa yun na harshly, like, Tay naman, napakabobo nyo naman, hindi naman yan ganyan. Pag ganun, masasaktan ka kapag itinutuwid, hindi po ba? Pero kung ginagawa ito ay the spirit of gentleness, and when with an intention to correct you because they love you, no? Lalo na po yung mga grammar, mga kapatid. Alam nyo naman, hindi ko naman po first language ang English. Kapag yung mga anak ko ay nakikinig ng sermon ko po, mga kapatid, number one critic ko po yung aking mga anak eh. At minsan, opo, aminado po ako, minsan nasasaktan din ako eh, dahil parang wala na pa kayong binibilang kundi yung maling English. Hindi nyo binibilang yung mga talata, hindi nyo binibilang yung mga puntos na tama sa sermon. Pero naiisip-isip ko, Tay, sino naman ang gagawa niyan para sa inyo? Gusto niyo ba yung mga miyembro nyo ang magko-correct at i-message kayo at sasabihin na, Pastor, sa sermon mo ngayon, 5 ang grammar mong mali at 10 ang mali mo. Ganon. So, oo nga naman, ano po. Pero, ang punto roon, hindi po tayo natutuwa most of the time when we are being corrected. Pag tayo po itinatama, lalo na doon sa pagkakataong nakasanayan na natin, di po ba? Minsan may mga bagay na nasanay na tayo, ganun natin ginagawa. May mga bagay sa buhay natin na naging built-in na, kahit na nga mali, ayaw na natin magpapakorek. So dito po, mga kapatid, ay pinapaalalahanan ni Pablo si Timoteo na hindi mali ang mag-correct. In fact, sa 1 Timothy chapter 5 verse 1, ang sabi po diyan, do not rebuke an older man harshly. So meaning, it is not bad to rebuke. The only thing that is being reminded here is not to rebuke harshly. Ngayon, ang tanong, meron ba dapat i-rebuke harshly? Yes. Sometimes we need to rebuke harshly. Pero dito, ang sabi ni Apostol Pablo, doon sa mga older men, do not rebuke them harshly. Why? Kasi yung mga matatanda, matatampuhin na, hindi po ba? At lagi po sinasabi ng mga matatanda minsan, papunta ka pa lang, pauwi na kami. At minsan po, para manggaling nyo sa isang kabataan,
na ikaw ang magtatama, ikaw ang magkokorek, minsan hindi na nila ito matanggap. Kailangan po talaga ng mahabang paliwanagan para ito'y kanilang maunawaan. Pero sa talata pong ito, gusto ko po lang ilatag natin yung premise na kapag meron kang iko-correct, treat them as your own. Treat them as your closest family members. Sabi po dyan, treat younger men as brothers, treat older women as mothers, and treat younger women as sisters. Ano po ibig sabihin nito? Kung may iko-correct ka na kabataang lalaki, turing mo na kapatid mo ito. Yung mga kapatid mo, ipapahamak mo. Yung bang kapatid mo, hihiyain mo. Kung nangyayari man ito ngayon sa iba, sa original na setting, di naman po ganon, hindi po ba? Talaga pong kapag itinuturing mo ang isang tao bilang kapatid, you will treat them in a manner that you would like to correct them and not to put them in a very shameful situation. Ituring daw yung older women bilang nanay, turing daw yung younger sister bilang kapatid na babae with absolute purity. Kaya yun po yung tatandaan po natin, ano? Pag magko-correct tayo, bago natin simulan, ituring muna natin sila na kamag-anak, malapit na kamag-anak. Kung hindi mo ganon ituturing, wala kang karapatang mag-correct. Dahil ang mangyayari, mananakit ka lang, sasaktan mo lang sila, at maaaring yung pagko-correct mo ay insulto sa halip na pagtatama. Pagpaumanin niyo po, medyo may singaw na naman ako, nahirapan ako magsalita. Po? Pero kahapon po sinimulan natin yung mga hindrances, hindi po ba? Napakahalaga po kasi ng ministeryong ito yung ministry of correction. At we are being encouraged bilang tayong mga malalalim na sa pananampalataya, bilang tayong nakakaalam ng mga katotohanan. Ang sabi po kasi ng Biblia, you shall know the truth and the truth will set you free. Tayo po ang unang dapat lumaya sa mga katotohanan ito. Bago natin itama ang mga kamalian ng iba at dalhin sila sa katotohanan, tayo muna ang kailangang palayain ito. Ang tanong, bakit napakahirap ng mag-correct? Bakit napakahirap ng magtama ng mga pagkakamali? So meron pong mga tinatawag na barriers that prevent us from correcting those who need it. At tinalakay na po kahapon, ang unang-una daw po na hindrance para mag-correct tayo ng iba, yung takot. Natatakot tayong mag-correct dahil baka balikan tayo. O kaya naman, very intimidating yung mga taong i-correct natin. Sa loob ng simbahan, ito po ang nangyayari, kaya yung mga pastor pinalalampas na lang Sa halip na itama ang kamalian, palalampasin na lang sa takot na balikan sila. Lalo na kung i-correct mo ay ma-impluwensya sa loob ng simbahan. Lalo na kung i-correct mo yung maraming binibigay, yung nagdo-donate lagi, yung laging may ayuda ka. Kapag nagkamali, hindi mo nasasawayin kasi nahihiya ka, na okay, natatakot ka. Baka mawala yung ayuda. Baka hindi ka nabigyan. At dahil doon, ano nangyayari? Pinalalampas na lang natin. So we need to overcome that fear. Then how can we overcome that fear? The only thing that helps us to overcome the fear of men is the fear of God. No po? If we are accountable to God and we fear the Lord, mas katatakutan natin ang parusa ng Diyos sa hindi natin pagtupad sa ating responsibilidad kesa dun sa sasabihin ng ibang mga tao. Tandaan nyo po, lagi naman may sasabihin ng iba. Lagi silang mayroong opinion. Kaya tama o hindi tama ang ginagawa mo, they have their opinion. Ngayon ang tanong, magiging daan ba ito para katakutan mo ang magtama? No, lagi mo tatandaan, you are accountable to God as a man and woman of God. You have a duty to fulfill, and that is, if you know the truth and if that truth set you free, allow that truth to be a method or a system or a means for your brothers and your sisters to overcome the darkness of lies themselves. Amen? So, kahapon po, nakita rin po natin yung misunderstanding ng Matthew chapter 7 verse 1. Yung po, do not judge lest you be judged. Akala po natin, ang pagtutuwid natin ay paghatol. And this is one of the most misapplied verse in the Bible. We see another believer engaging in sin. He is heading in the wrong direction and we say, well, the Bible says do not judge.
So I will not judge him. Let it is none of my business, and let him do whatever he wanted to do. So hindi po ganun ang Panginoon. At kung ganun po ang ating pananaw sa buhay na ito, ano ang silbi ng fellowship? Ano ang silbi ng pagkakapatirang Kristiyano kung hahayaan na lang natin na mapahamak yung ating mga kapatid? Hindi po ba ang Panginoong Hesukristo nga ang sabi, kung merong 100 tupa at nawala ang isa, anong gagawin? Hahanapin yung isa na yon at iiwanan yung 99. So that is how we should care and how we love the fellowship of each other. Atin po itong pangalagaan. Opo, may kasaysayan po naman sa Biblia na hinayaan ng ama ang anak, yung bunso, na kinuha ang lahat ng kanyang ari-arian. Pero alam niyo po mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na sa halip nga na tayo ay magtama, nagtataboy pa tayo. Naalala niyo po ba kung ano naging reaksyon ng kapatid na panganay doon? Nung umuwi na po yung kapatid at itinatama na po ang buhay, sa halip naman po na tumulong sa pagtanggap, ano po ang sabi? Nagselos pa at ang sabi, yung anak mong yan na umubos ng lahat ng ari-arian mo, na sa halip na tumulong dito, nanatili ako rito, hindi kita iniwan, pero yung anak mong yan, nilustay lahat. No, sa pagkakataong yon, sana pwede nang i-apply yung ministry of correction. Pwede na siyang magsabi doon na, sige ading o kapatid, wag mo nang uulitin yung ginawa mo. No? Pwede namang sabihin niya yung mga sama niya ng loob. Pero hindi, ang ginawa niya, inirant niya ang mga bagay na ito sa kanyang tatay at hindi niya ina-apply. So, yung bagay na sa halip na sa halip na balm ang ipapahid doon sa sugat, ang ipinahid pa ay sili na added insult to injury. So minsan ito yung dahilan kung bakit natatakot tayong mag-correct. We have a misunderstanding of Matthew 7 na nagsasabing huwag tayong humatol. Jesus was talking about hypocritically condemning others for their sins. Na po? Minsan ini-ignore kasi natin yung yung lag sa ating mga mata at pinagtutuunan natin yung puwing ng iba. Yun po yung sinasabi ng Panginoon na mali. Huwag tayong hahatol kung ang lagi nating nakikita yung puwing ng iba, pero yung ating puwing din natin nakikita. Kaya ang sabi ng Panginoon, bilang hamon doon sa mga hypocritical religion, kayo muna ang mag-alis ng mga puwing sa inyong mga mata bago ninyo hatulan ang iba. Pero hindi niya sinasabi na huwag kayong humatol. In fact, in the book of Galatians, sinasabi ni Apostol Pablo doon, hatulan ninyo yung mga nasa loob ng iglesia. Meaning tayong mga magkakapatid sa loob ng iglesia ay okay lang na magpaalalahanan. Okay lang na nasabihan natin, bakit ka naman ganyan? May asawa ka na, pumapatol ka pa sa asawa ng iba. Pwede pong i-rebuke ang mga ganon. Iyon po ay para sa pagtutuwid. Iyon po ay para sa correction. Ang sabi nga, pag nagkasala ang kapatid mo, pinaalalahanan mo at nakinig, you win back your brother. Pero sa una, sa pangalawa, pangatlo, hindi pa rin nakinig, then treat him. Treat him bilang isang Samaritano. Ano po ibig sabihin nun? Tuling mo siya na hindi na kapananampalataya. Hindi naman nakikinig, hindi po ba? That is the process of correcting. So, pangatlo pong dahilan, tinalakay din natin kahapon ito, yung awareness of personal sin. Minsan, hindi po makapag-correct ang taong puno rin ng bagay na dapat i-correct. Yung pong marumi ang kamay, hindi makapaglilinis ng kamay ng iba. Sometimes, we are hesitant to correct others because we know we have personal sin in our lives. We also need to clean up. If we went to correct sinning brother, he will just point an accusing finger to us also. Ang sasabihin nun correct ka ng correct sa amin, ikaw, ang buhay mo ganyan din. Itatama mo ako samantalang ikaw wala ka rin sa ayos. At dahil po doon, we failed to correct other people. So, the obvious solution in order to deal with that is to confess them to the Lord and turn away from sin. In order to grow, to become mature,
to be properly, grow in your faith, para maging instrumental ka sa ministeryong ito ng pagkokorek, kailangan lumago ka sa pananampalataya. Kung hindi ka matured, you don't have the capacity and the ability to correct. Mananatili ka doon sa kalagayan na may takot na magtama ng buhay ng iba dahil sa iyong mga itinatagong kasalanan sa buhay. Alam niyo mga kapatid, ang leadership is tough. Ang leadership ay isang kalalagayan sa inyong panahon ng buhay na kailangan mong magdesisyon. Minsan yung mga desisyon na gagawin mo ay hindi hindi po isang popular decision. At ang tawag po sa mga ganong bagay ay tough call. Ang mga leaders, sila po yung gumagawa ng tough call. Tandaan po ninyo, ang leader ay hindi pwedeng bumoto ng abstain. Gusto ko lang po sabihin sa inyo ito, if you are in a leadership, it is either you will vote for no or you will vote for yes. Yung pong mga nagboboto ng abstain, sasabihin ko po sa inyo, karapatan nyo yan. Pero iyan pong mga bumoboto ng abstain ay ang pagpapahintulot at naguhugas ng kamay. Because if you are a leader, kahit ikaw na lang po ang bumoto doon sa hindi pabor, at least nanindigan kang bumoto. Kesa doon sa naghugas ka ng kamay na wala kang tinindigan. Kapag ang mga leaders ng simbahan ay laging abstain, pinalalampas lang po nila ang mga bagay na nagaganap sa takot po nila na sila'y mahatulan din. Mga kapatid, maniwala man ho kayo o hindi, sa 35 taon ko na pong pastor, hindi pa ho ako bumoto ng abstain. Titindig po ako, it's either doon sa pinaniniwalaan kong tama na yes, or yung pinaniniwalaan kong mali na yes. But I will never vote on abstain. Kasi bilang leader, kailangan ka manindigan. Nakuha niyo po? Nakakalungkot, minsan simpleng-simple lang, abstain pa. Hindi mo pa maibigay yung paninindigan mo kung saan? Hindi po ba? So yung pong abstain ay option sa mga taong duwag manindigan. And I hope you are listening to me right now. No? Karapatan mo yun na mag-abstain, wala ka iboboto. Pero ang tanong, ba't hindi ka bumoto? Dahil nahihiya ka sa sasabihin nitong kabila, nahihiya ka sa sasabihin ng kanan, natatakot ka na baka pagdating ng araw, balikan ka. Mga kapatid, we as a leader, sometimes we need to make a stand. Lalo na po sa usapin ng pagtatama. Dumating po ako niya sa pagkakataon, nung araw may simbahan po ako na destinuhan. Alam ko na po ang mga kabulukang nangyayari. Alam ko na po yung kamalian, gusto ko pong itama. Pero pinipigil po ako ng konsilyo dahil yung mga iko-correct mo kabilang sa loob ng konsilyo. Nagdurugo yung puso ko gabi-gabi. Dahil alam ko, nakikita ko yung mga taong gumagawa ng kabuktutan nandun sa gitna ng simbahan, nagtutugtugan, nagkakantahan, umaawit ng papuri sa Diyos, gayong alam ko may kabulukan ng kanilang mga buhay. At alam ko, dinudurog ng Espiritu Santo yung puso ko. Can you imagine? Nakikita nyo, alam nyo, namumuhay sila ng immoral na buhay. And yet, sila yung mga naglilid ng pagsamba, paglinggo. And I want to correct them, but again, the council will lay down to you, wag tayong humatol, pastor. Andun nga po yung awareness na yung Matthew 7 verse 1, wag tayong humatol para wag tayong hatulan. Mga kapatid, lantaran na mga kabulukan at immoral. Marami na po ako po bilang pastor, marami na po ako napatigil sa ministeryo. Dito po sa Canada, may pastor dito, tinanggal namin sa pagiging pastor. Inilathala namin sa Facebook na hindi na namin pastor dahil sa buhay na hindi ayon at kalugod-lugod sa Diyos.
Nakakalungkot pero tinotolerate. Baklang pastor, okay lang. Pastor na nang molestya sa iba, okay lang. Ngayon kasama pa sa roster ng listahan ng mga pastor. Nakakalungkot, ano po? Pero nasaan ang hustisya? Pag miyembro nagkakamali, okay lang. Pero pag pastor, pinagtatakpan. Mga pastor na nang boboso, mga pastor na nakadispalko ng pera, mga pastor na kung ano-ano mga kalokohang ginawa, and yet, okay lang. Dahil takot na i-correct. Dahil pagdating ng araw, baka sila balikan pag hindi na sila ang mga leader. Nakuha niyo po? Awareness of personal sin. Ito yung mga hindrance kung bakit hindi mailapat ang mga batas at mga takot na mag-correct. Dahil pagdating ng araw, baka sila ay balikan din. Iba po yung correction, iba naman po yung paninirang puri. Iba yung pagtatama, iba naman yung pagwasak. Hindi ko po sinasabi mga kapatid na yung mga nagkakamali, wag na natin bigyan ng pagkakataon. In fact, kayo ko pong magpangalan ngayon ng mga pastor dati na may mga ginawang kalokohan pero ngayon nakabalik na sa ministeryo. Marami po akong kilala mga pastor na talaga namang matitindi mga ginawa pero ngayon po ay matagumpay sa ministeryo. Ako man po! Hindi po ako nakaharap sa inyo ngayon na ako po'y walang ginawang kalokohan, na hindi ako nakagawa ng mga kabulastugan noong araw. Pero salamat sa mga tao, salamat sa mga nagmahal na nag-correct, nagtama, nagpaalala. At hindi po sila natakot sa akin na sabihing mali ako. And ganun din po dapat tayo. Dahil sayang yung potential kung hindi tayo maitatama sa mga mali nating pag-iisip, sa mali nating ginagawa. Isa po yun sa dahilan. Ngayon, simulan natin yung ating pag-aaral ngayon. I-review ko lang yung kahapon. Ngayon po, ang isa pa sa dahilan kung bakit tayo nag-fail to correct. Una, tinatamad lang tayo. As simple as that. Laziness. Kasi po, it is easier not to confront or to correct someone. It is easier to let it pass. Ang ating pong lagi iniisipin, ako, hassle yan. Huwag na natin pag-usapan yan dito sa council. Huwag na natin talakayin yan. May isang elder ng church. May problema sa issue ng immorality. Mayroong nag-brought out sa council. Sasabihin ng pastor, ako, huwag na natin nung talakayin yan. Nakakaya kay elder ganito eh. Baka malaman pa niya na pinag-uusapan natin. Kailangan niya talagang malaman na pinag-uusapan nyo. Kasi it is an issue of immorality na kailangan manindigan ng simbahan, na kailangan magpahayag ang simbahan, at kailangan magtama ang simbahan. Pero yung iba siguro dahil sa katamaran na lang talaga, baka siya pa yung mautusan na magsimula ng correction, sasabihin, wag na natin pakialaman yan. Somewhere we got this crazy idea that love is spontaneous, effortless feeling. But if love just flowed naturally, we wouldn't have to be commanded so often to do it. Ano po? Sabi nga, to obey, you have to confront your love or your, even those people who are really close to you. Minsan iniisip kasi natin, baka magalit baka sumama ang loob. Alam niyo po, realidad naman yon. Kapag ang tao itinatama at ayaw tanggapin, masasaktan po yon, at most of the time gumagante. Pero hindi po natin to dapat katamaran. Hindi po dapat natin ito katamaran. If you love someone, you are willing to inconvenience yourself to help the other person become what God wants him to be. Hindi po natin dapat katamaran ang pagtutuwid dahil merong potential ang Diyos sa taong yon na kung kanya lamang pong maiintindihan at marirealize na mali siya, maaaring makabangon pa siya. In fact, if you are going to look at the disciples, may kanya-kanyang kapalpakan po lahat. Si Tomas, kailangan magpakita ang Panginoon at sabihin sa kanyang, alam mo ikaw Tomas,
Hindi pa ba sapat sa iyo yung sinabi sa iyo? Kailangan pa bang magpakita ako sa iyo ng butas sa aking daliri, sa aking palad at ipasok ang daliri mo? Kailangan mo pa ba na ipasok yung kamao sa aking tagiliran? Paano maniwala ka na ako'y buhay? Imagine how Jesus corrected Thomas. Imagine isang araw yung mga alagad niya nagtatalo-talo kung sino sa kanila ang sikat, kung sino sa kanila ang bida, sino ang uupo sa kanan pagdating sa langit, at sino ang uupo sa kaliwa. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Nirebuke sila ng Panginoon. Wala kayong karapatan na magdesisyon kung sino uupo sa kanan, kung sino uupo sa kaliwa. Huwag kayong gumaya sa mga tao dito sa mundong ito na ninanasa ang kapangyarihan at katanyagan. Dapat kayong maging lingkod ng lahat. Hindi po ba? That is how Jesus corrected them. Si Pedro, ano po ang sabi ni Pedro? Lord, hindi kita iiwanan. Iwanan ka ng lahat, ako hindi. Pero ano sabi ng Panginoon? Tumahimik ka, Pedro. No? Tumahimik ka, Pedro. Bago tumila ako manok, 3 beses mo ako ipagkakanulo. In his face. At nung may pagkakataong ayaw talagang pumahig ni Pedro doon sa gustong mangyari ng Panginoon, tinawag niya si Pedro na Satanas. No? Ano sabi niya kay Pedro? Doon ka sa likod ko, Satanas. Lumayo ka sa likod ko, Satanas. Hindi ba? Tinding rebuke nun. Marami pa hong iba. Sa Bible, marami hong pagkakataon na ang Panginoong Jesucristo nagsalita ng masakit sa kanyang mga alagad. And if you who are being corrected will only realize your mistakes, you will grow more in your faith. Minsan po yung tinatawag na relative morality, ito pa po yung isa sa hindrance We live in a culture po kasi that believes there are no moral absolutes. Lalo po dito sa North America, dito po sa Canada, marami po rito yung tinatawag na mali ng iba, hindi mali dito. Sa atin po sa Pilipinas, yung pagtatato, before, yung pagtatato, it is a taboo before. Kasi po nung araw, kaya ka lang nagkakaroon ng tato, kapag ikay nabilanggo, yung ikaw ay nakulong, hindi po ba? Ngayon po, ito po ay art. Kasi po, marami na po ngayong tattoo shop, kung saan talagang paramihan ng tato, at kung ano-ano pa. At it is now becoming accepted even in the church. Si pastor nga yung pastor nga po yung pastor ng Amerika, ng Hillsong na meron palang katakot-takot na girlfriend na nabisto ng kanyang asawa, tinanggal po ng Hillsong, yung sa Amerika. Tingnan niyo po yun, pag nasa pulpito, hindi mo kang pastor yun. May tato, naka-t-shirt lang pag nagpipreach. Yung pastor ni Justin Bieber, Carl Lentz ba pangalan ng pastor na yun? Hindi ko masyadong naalala. Pero yun po. Alam niyo po ang sabi nun? Tinanong siya, bakit yung church mo ay hindi mo kinokondena yung mga subject about homosexuality, yung subject about immorality, drugs, yung mga ganon. Sabi niya, sabi ng pastor, it is not me to judge. It is God who will judge. Ano pang silbi mong pastor ka kung nandiyan ka sa pulpitong yan? Ano gagawin mo dyan? Mag-entertain? I-entertain si Justin Bieber? I-entertain yung mga artista na sa simbahan mo tanggap lahat ng uri ng pamumuhay and there is no relative morality? Tandaan nyo mga kapatid, ang immoral sa Biblia, immoral din kahit anong panahon sa buhay natin. Ang pangangalo niya, bawal yan sa Biblia, kailanman ay hindi pwedeng bigyan ng katwiran. Kaya nga po yung pastor na yon, yung pastor ng Hillsong Church sa Amerika, because he believed that there is no relative morality, ano nangyari? No moral absolute. Kaya yun, pumapatol pala sa mga prostitutes, yung palang kabit niya na yun, namit niya lang sa isang bar. Hindi siya nagpakilalang pastor, hindi siya nagpakilalang may asawa. Tinanggal niya sing-sing niya. Ano nangyari? Namumuhay siya sa pulpito, kagaling-galing niya mag-preach, pero sa likod ng pulpito, kagaling-galing din niya magloko sa kanyang asawa. Mga kapatid, there is what we call biblical morality. The church has been tainted by this no moral absolute teaching.
At nakakita po natin sa panahon natin ngayon, po, na nira-rationalize, no? They rationalize, pinabababa po nila ang kasalanan, at sa pamamagitan po ito ng pagtuturo ng pag-ibig ng Diyos, wala pong question ang pag-ibig ng Diyos. Pero marami pong pastor hindi naman naiintindihan na kasama ng pag-ibig ng Diyos na ito ay ang tinatawag na justice at katwiran ng Diyos. Ngayon po, ang teaching ng churches ngayon, puro love, love, love. Mahal ka ng Diyos. Kahit na drug lord ka pa, mahal ka ng Lord. Kahit na ikaw ay nangangalo niya, mahal ka ng Lord. Kaya po, gano'n na po yung pananaw ngayon. Love naman ako ni Lord kahit na hindi ko asawa tong kasama ko ngayon eh. Love naman ako ni Lord kahit na nagtutulak ako ng droga, tumutulong naman ako sa simbahan, nagbibigay naman ako ng donation. Ganito po kasi ang pinapaniwala ng mga pastor na ito para sa kanilang kapakinabangan. Ganon din po ang unang simbahan nung araw. Magbayad ka lang ng indulhensya, no? Alam niyo po ba? Yung act of penance, babayaran yon, wala ka ng kasalanan. Idideklara ng pare na ikaw ay pinatawad sa iyong kasalanan. Kaya nga po, nung ginagawa yung simbahan sa Roma nung araw magbayad ka na ng advance sa iyong kasalanang hindi mo pang ginagawa. Nakuha niyo po? Nakakapangilabot, pero ito po ang katotohanan. Sa panahon natin, ganito na rin po ang simbahan. Wala na pong pastor ngayon na nangangaral tungkol sa kasalanan. Narinig niyo po sa simbahan na kinokondina ng pastor ang pangangalo niya? Kinokondina ng pastor ang pagnanakaw? Kinokondina ng pastor ang abortion? Kinokondina ng pastor ang diborsyo? Wala na po. Sa sobrang takot na sila'y balikan. It is against God's word. And if anything is against that God's word, we call that immoral. Kapag hindi ayon sa salita ng Diyos, mali yun. Kapag hindi ayon sa salita ng Diyos, immoral yun. Hindi nagbabago ang standard ng Diyos. And if someone is violating God's word, then we have the responsibility to correct in the proper way. Correction assumes that there is such thing as absolute right and absolute wrong. And it is revealed in God's word. Minsan kasi ang katwiran yung mali sa'yo, maaaring tama sa akin Yung tama sa akin, maaaring mali sa'yo. Mga kapatid, hindi yun ang basihan. Ang basihan, yung mali sa Bible, mali sa'yo. Yung tama sa Bible, yung tama sa Bible, tama sa'yo. Kaya ang basihan ng absolute right and wrong, ang absolute morality, ang basihan ay ang Biblia. Kapag sinabi ng Bible, gawin natin. Huwag tayong matakot. Sumaway tayo kapag ayon sa Biblia. Huwag tayong matakot. Huwag tayong tamarin. At huwag natin sabihin humahatol tayo. Kasi itong mga to, ang hadlang kung bakit hindi natin ma-execute ang ministry of correction properly. Ngayon, ito po isa, panghuli. Panghuling hadlang kung bakit hindi tayo makapaglatag ng proper correction. Huli, pang-anim, hindi po natin alam kung kailan natin to ilalatag. Uncertainty as to whether or not to correct or when to correct. And this is the hardest thing to do. Sometimes it's a judgment call to know whether a problem will correct itself or whether it needs my involvement to correct. Meron pong mga pagkakataon na talagang hindi mo alam kung hahayaan mo na lang ba na baka naman ang panahon ang siyang talagang magtama or kailangan ng ating pagko-correct. Some Christians ride around with their biblical six-shooter, ang tawag doon, and whenever they see someone slightly out of line, ang sasabihin nila, hayaan na natin yan. Konti lang naman yan O maliit lang naman yan Hayaan na natin. Pagdating ng araw, maiintindihan din yan. Gaano kadalas na ganun ang ating ginagawa? Pinalalampas na lang natin. Pero tandaan po ninyo, sabi nga, yung kapirasong bagay na kamalian, kapag nagpatuloy, lumalaki ng lumalaki. Katulad po nung karanasan namin yan doon sa Masbate, na akala po namin, yung pagdaan namin sa gilid ng dagat ay ang pinaka-safe na paraan.
Pero yung pala magpapahamak sa amin kasi yung nasa gilid ng dagat, nandun pala mga batuan. Tumama yung LEC ng aming bangka doon sa bato, sa halip na kami ay makarating sa aming destinasyon ng mas mabilis dahil akala namin shortcut, lalo kaming napahamak. Kaya we need to correct, we need sensitivity of the Holy Spirit to know when to let someone or something go and when to do the proper correction. If you know someone who is engaging in obviously sinful behavior, then correction is not optional. You need to do it right away. You may not be the one to do it, but you cannot let it go without making sure that it gets done. Also, if there is a major doctrinal issues at stake which is affecting many people, you need to confront it right away. Lalo na yung mga nagtuturo ng kamalian, yung nagtuturo ng doktrinang hindi tama. Kaya po ako, mga kapatid, distrikto po ako dito Nagbibigay po ako ng pagkakataon na mag-preach yung iba, pero akin po laging ikinokorek kapag sablay yung doktrina. Kasi po, doktrina yun kapag naituro yun, paniniwalaan ng iba. Kung hindi ganun yung paniniwala ng simbahan, marami pong maliligaw. Kaya kapag may mga nagpipreach, sensitibo po ako. Natutuwa naman ako doon sa mga preacher ng Winnipeg Unida. Kapag hindi sila sigurado at may doctrinal issues sa sagasaan, tatanungin muna nila ako. Ano po ba ang pananaw nyo rito, pastor? Kasi po mahalaga yon. So, we need to have a guidelines in order to correct. And the best guidelines is the scripture. So, assuming natanggal na natin yung mga hadlang, assuming na napagtagumpayan na natin yung mga hindrances na ito at magtatama na tayo ngayon, yung tayo magiging dedicated na ngayon sa pagtutuwid ng buhay, ano ngayon ang gagawin natin? So we will come now to the next subject, yung mga preliminaries on how to correct. At yan po yung paglilingkod natin naman bukas. So bukas po, ang ating tatalakayin ay part 3 ng ating subject ngayon, preliminaries to correction. Anong gagawin at papaano natin gagawin ang pagko-correct. And I hope bukas makasama pa rin namin kayo sa pag-aaral na ito. Mga minamahal na mga kapatid, bawat isa sa atin na nagmamahal, bawat isa sa atin na mahal natin yung ating kapatiran, binibigyan tayo ng task, bawat isa na mag-engage sa tinatawag na Ministry of Correction. Pero wag na wag kang magko-correct kung hindi mo alam kung paano. Kaya stick with this subject until tomorrow para maintindihan mo kung ano yung mga paraan kung paano itatama ang isang kapatid na nagkakamali. Amen? So, tayo po ay tumungo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa iyo sa araw na ito. At dumudulog po kami sa iyong kapangyarihan para po dinggin mo ang aming mga personal na hiling sa iba't ibang mga bagay. Lumalapit po kami sa iyo ngayon, nagpapalinis sa mga bagay na amin pong nagagawang hindi matuwid sa iyong harapan. Hayag man o lihim ito sa paningin ng tao, alam po namin sa iyo ay hindi nalilingid. Patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso, ang aming mga pag-iisip sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Tulungan mo po kami na makapamuhay ng isang buhay na kaaya-aya, hindi lamang sa paningin ng tao upang huwag maging pakitang tao, kundi kaaya-aya sa iyo bilang aming Ama na nakababatid ng lahat ng aming ginagawa, iniisip at laman ng aming mga puso. Sa araw na ito, idinudulog ko po sa iyo ang aking mga kapatid sa iba't iba nilang mga kalagayan. Dinadalahin ko po ang mga may sakit. Itinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang mga nangangailangan ng katalinuhan sa mga pagpapasya. Dinadalangin ko ang relasyon ng mga mag-asawa, ang relasyon ng mga sambahayan, ang mga pangangailangan ng buhay, maliit o malaking pangangailangan, alam po namin, ikaw po ang kasagutan.
Dinadalangin ko rin po ang mga nasa leadership, ang leadership ng mga bansa, leadership ng mga simbahan, leadership ng mga sambahayan. Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-exercise namin ang aming mga tungkulin ng may tapang, ng merong paniniwala na inilagay kami sa mga leadership position dahil meron kaming gagampan ng mga katungkulan at bahagi doon ang katungkulang magtama. Maraming salamat sa mga tagapakinig namin, Panginoon, sa Tinig ng Pag-asa. Marami pong salamat sa pagtuturo sa amin. At hayaan mo po, Panginoon, na maibalik namin sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian sa lahat ng mga pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Patuloy mo kami samahan sa bawat araw at patuloy mong ibigay sa amin ang iyong katalinuhan sa mga pamamahayag namin araw-araw. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po mga kapatid. Sakit ng singaw ko talaga. Ewan ko ba, ano ba yung nakain ko na nagkasingaw ako? Kagabi, wala naman po ito eh. So, purihin po ang Panginoon. Magandang araw, kapatid na Miriam Galvan, Ate Mirna Narciso, Nanay Elong Santarin, magandang araw po. Kapatid na Lisa Mendoza, magandang araw sa iyo, kapatid. Magandang araw po, Ate Esther Bautista, Kuya Ante Bautista, pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning po, Pastor Edo Samaniego. Yan, magandang araw sa inyo. Magandang gabi po pala sa inyo. Ate Gina De Castro, magandang gabi rin sa iyo. Kumaring Ami Santos. Yan, sabi po ni Pastor Edo Samaniego, dapat manindigan, yes or no. Amen, Pastor. Nanay Trining Reyes, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Feli Bayan, Ate Cora Dolor, Pastor Ombi Lontok, magandang araw po. Kapatid na G. Sakdalan, kay kapatid na Marjorie Almasar. Ayan, sabi ng Pastor Ombi, tama po yan, dala-dala natin ang pangalan ng Diyos. Kailangang mamuhay tayo ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Amen to that. Tita Mayra Paredes Libertino, magandang araw po. Pastor Harold Barcenas, Stand for Truth. Ate Nene Enriquez, Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Sabi ni Nanay Carolina, it is better to be hated for telling the truth than to be loved for telling a lie. Wow. Maganda pong pan-tweet na po. Magandang pang Facebook timeline. Hindi nga ba? Hindi ba? It is better nga to be hated by telling the truth kesa mahalin ka sa pagiging sinungaling mo. Oo nga naman. Nanay Carolina, magandang araw po. Ate Merly Toledo, magandang araw po. Open rebuke is better than secret love. Sabi ni Pastor Ombi Lontok. Sabi po ni kapatid na Edwin Samot, may accountability rin po tayo. Tama po yun. We are accountable to one another. But it doesn't mean we need to let pass those mistakes na ginagawa ng iba. At ito pong si Brother Edwin, isa pong napakahusay na halimbawa po ito ng pagbabagong buhay at sa kapangyarihan ng Diyos na bumago ng buhay. Kung hindi niyo po narinig ang testimony ni Brother Edwin Samot, I encourage you to listen to his testimony. I was so amazed how God changed him and God used him right now to be an instrument to those who are still living in darkness. Keep it up, Brother Edwin. Kapatid na Rolly Causaren, magandang araw sa iyo. Ate Mirna Sinfuente, patuloy po nating ipanalangin ng kapatid na Ayi. Humihiling po ako ng prayer sa inyo para kay Kuya Bobby Sanchez. Nagkaroon po siya ng COVID and nagkaroon po siya ng heart problem. Pakisama po natin siya sa panalangin. Ganon din po, good morning kay Kuya Emil Serrano, kapatid na Randy Causaren, kapatid na Edwin Villanueva, kapatid na Elizabeth Ernie, kay Lily Camialu, magandang araw, kay Annie Sarate Atkins, magandang araw po sa inyo, Ate Yoli Kerubin, Kuya Eddie Boy Sauler, kay Ate Del Sauler, kapatid na Darwin Henido, magandang araw, Ate Evelyn Cameros, Kuya Danny and Ate Christy Paredes. Thank you po pala sa patuloy niyong pananalangin para kay Kuya Danny.
At patuloy po na nananawagan kami sa sino man pong meron pong kakayahang tumulong sa kanya, ano po, sama po natin sa inyong mga prayers. Kuya Larry Montillano, magandang araw po. Ate Nelia Fernandez and Kuya Rene Fernandez, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Jacqueline Kamingal, ayan, sabi po ni Jacqueline, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Romans chapter 12 verse 9. Ayun po, napakagandang talata yan eh. Yung pag-ibig ay namumuhi po sa kasamaan. Yan, di po ba? So yan, Frederick, Kuya Eric Maynes, magandang araw po. Ate Telly Hernandez, magandang araw po. Nanay Belen Olaes, Ate Marie Cruz, Ate Celestina, Ate Lesty Tawundong, magandang araw Ate Lesty. Kapatid na Romulo Casulya, Ate Ellen Gonzales and Kuya Monching Gonzales, magandang araw po. Ate Vanji Magnaye, Ate Agi Victa, Jane Taniegra, magandang araw. Nanay Hilda Mendoza, Kuya Alex and Ate Daisy Flora, Commodore Alex, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nanay Hilda Mendoza, Kuya Dol Paredes and Ate LV Paredes, magandang araw po. Ayan. Ayan, ang ganda. Eto na naman, may bagong pantweet na naman si Nanay Carolina. Sabi po niya, we give caring words to those we truly care. Wow, no? Ayan, good morning din, Joy Villanueva Aquino. Si Joy pala to, pinsan ko po ito. Magandang araw. Ganon din po kay Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Ate Cora Dolor, Tita Castillo, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Ruel Barcenas, magandang araw po sa inyo. Mariví Frias, magandang araw. Kapatid na Elizabeth Sanchez, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Lea Baroca, Edward Villanueva, ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po si Marjorie at si Daryl Almasar, they are asking prayers para po sa kanila pong gagawing swab test, kasi kailangan nilang magpa-swab test yata para dumalaw sa kanilang apo. So pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid, patuloy niyong maranasan ang kagalingan, pag-ibig at pagsama ng ating Panginoon. Ayan. Ayan si Marjorie Enriquez. Sabi po ni Pastor Ombi, tama po yan, dala-dala natin ang pangalan ng Diyos, kailangan mamuhay tayo sa isang buhay na nakalulugod. Kung minsan, kung sino pa yung lumalakad sa katwiran, siya pa ang lumalabas na mali. Ayan. Marami pa ho, no? Anyway, yung hindi ko po nabati, pagpaumanhin na po ninyo kasi po lumalampas na yung mga comments. Natatabunan na. So, ganun pa man, ay December 29 na po ngayon. At birthday po ngayon ni Ate Ina Bartolome. Yan. Tsaka ni, naalala ko yung sinanay, si Mrs. Ortiz. Na po, anong araw po, nung nasa Cavite City pa ho ako. Ano ba? Nanay Tomasa. Yung si Nanay Tomasa Ortiz. Ngayon po ang birthday yata December 29. So pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Bukas po magkita-kita ulit tayo. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.